Welcome to GK Diaries. Itago niyo na lang ako sa pangalang ni Risa. 33 years old. Isang single mother. At ito ang kwentong matagal ko nang itinatago. Hindi dahil ipinagmamalaki ko, kundi dahil alam kong hindi ito madaling intindihin ng mga taong hindi pa kailanmang napilita mamili sa pagitan ng dangal at kinabukasan. 3 taon akong nagtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia bilang household service worker sa pamilya ni Sir Ali at ng asawa niyang si Madam Farah. Si Sir Ali, 47 years old. Si Madam Farah naman ay 53 years old na. Hindi ako umalis ng Pilipinas para maghanap ng pag-ibig. Umalis ako para mabayaran ang utang sa ospital, para makabalik sa pag-aaral ang mga anak ko, at para hindi kami mapalayas sa inuupahan naming bahay. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa pagod. Ang hindi ko kinaya, yung pakiramdam na ilang taon ka nang hindi hinahawakan bilang babae, kundi bilang katulong, nanay, at ATM na lang parati. Sa bahay ng mga amo ko, maayos ang trato nila sa akin. May sarili akong kwarto sa likod, malinaw ang schedule, at hindi ako pinapagalitan basta maayos ang trabaho. Tahimik ang bahay, lalo na kapag wala si Madam Farah, na madalas bumibiyahe para sa events business niya. Doon nagsimula ang mga sandaling hindi ko inaasahang magpapabago ng direksyon ng buhay ko. Hindi agad yun kakaiba. Sa totoo lang, napaka-normal lang simula. Mahilig magtanong si Sir Ali tungkol sa Pilipinas. Kung mainit ba dito tulad doon? Kung anong pagkain ang namimiss ko? Kung kamusta ba ang pamilyang iniwan ko? Mga simpleng tanong na kadalasang sinasagot ko lang na maikli. Sanay kasi akong may distansya. Amo siya. Katulong ako. Hanggang doon lang dapat. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas humahaba ang usapan namin. Lalo na sa gabi kapag tapos na ang trabaho ko at bumababa siya para magkape. Minsan, inabutan niya ako ng tsaa. "For you, you look tired," sabi niya. Simpleng bagay, pero sa totoo lang, matagal na noong may huling nag-alok sa akin ng inumin. Dahil lang napansin niyang pagod ako. Unti-unti, nasanay na akong kausapin siya. Hindi tungkol sa personal na bagay agad, kundi tungkol sa mga anak ko. Pinakita ko sa kanya minsan ang lumang litrato ni Mika at Jared sa phone ko. "You miss them," sabi niya. Tumango ako. Hindi ko na napigilan ang luha ko noon. Nakakahiya, pero hindi niya ako pinahiya. Inabot lang niya ang box ng tissue at umupo sa kabilang silya. Hindi masyadong malapit, hindi rin malamig. Mula noon, parang naging magaan ang pakiramdam ko sa presensya niya. Kapag nagluluto ako, minsan, dumadaan siya. Kapag may inaayos siyang gamit sa garahe, tinatawag niya ako para ipakita yung mga tanim niyang herbs sa mga paso. Mga simpleng sandali na parang normal lang. Pero hindi na pala pang amo at katulong ang dating. Isang gabi, tahimik ang buong bahay. Wala si Madam. Nasa damam para sa event. Nasa sala ko, nagpaplansya ng mga damit. Dumaan si Sir Ali
at may hawak na 2 tasa ng tsaa. "Take a rest," sabi niya. Umupo siya sa kabilang sofa. Itinigil ko ang ginagawa ko at umupo din. Nag-usap kami tungkol sa pamilya. Tungkol sa kung gaano kahirap maging malayo sa mga mahal sa buhay kahit may pera. "Money doesn't fix loneliness," sabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa gabing iyon, hindi na ako nakaramdam. Naamo ko lang siya. 2 taong pagod lang kaming nag-uusap. Hanggang sa may sandaling natahimik kami. Ramdam ko ang titig niya. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Nang tumayo ako para bumalik sa pagpaplantsa, sumunod siya. Hindi para pigilan ako, kundi parang may gustong sabihin. "Nerissa." Mahina niyang tawag. Pagharap ko, magkalapit kami. Mas malapit kaysa sa nakasanayan ko. May ilang segundo na walang nagsalita. Naririnig ko ang tibok ng dibdib ko. Alam kong mali. Alam kong may asawa siya. Alam kong empleyado niya ako. Pero alam ko rin, ilang taon na akong walang nararamdamang ganito. Na may tumitingin sa akin bilang babae. Hindi lang bilang katulong o taong nagpapadala ng pera. Hindi ko na maalala kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, doon nagsimulang mabura ang malinaw na linya sa pagitan ng tama at mali. Naramdaman ko na lang ang kamay niyang humawak sa bewang ko. Sa mga titig niya, para akong nalulunod. Sa oras na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Imbis na itulak siya, mas ipinikit ko pa ang mga mata ko at dinama ang sandali. Imbis na pigilan ko ang pangyayari, lalo akong kumapit sa kanya. Sa oras na yon, alam kong hindi na ako makakaatras. Kaya naman, hinayaan ko nang mangyari ang dapat na hindi ko pinayagan. Hindi ko namalayan kung paano kami nakarating sa kwarto. "Sir, I'm scared." "Don't be. I promise. I won't hurt you." At doon, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Imbis na takot ang maramdaman ko, mas nanaig sa pakiramdam ko ang excitement. Pagkatapos ako iwan ng dati kong asawa, hindi na ako nagkaroon pa ng ibang boyfriend. Ramdam ko ang pananabik kay Sir Ali. Sabi niya kasi noon, sa sobrang busy ni Madam Farah, nawawala na daw yung lambing nilang mag-asawa. Hindi ko alam kung totoo or kung sinasabi lang niya yon para makuha ang loob ko. Pero ramdam ko na may katotohanan sa mga sinasabi niya. Sa oras na yon, nagpadala ako sa kahinaan ko. At doon, tuluyan na akong nagpaubaya. "Take a rest, Nerissa. I know you're tired." Ngiti niya sa akin. "Don't worry. Farah will not be home today. You can take a rest. I'll have to finish my work first." Hindi na ako nakasagot. Pakiramdam ko, kinikilig ako sa ginawa niya. Kaya naman, bumalik ako sa pagkakahiga at hindi mapigilang hindi mapangiti dahil sa nangyari. Hindi ko balak sirain ang relasyon nilang mag-asawa. Ang balak ko noon, isang beses lang yun. Gusto ko lang maranasan kung anong pakiramdam. Kaya ako nagpadala sa
sa kahinaan ko. Pagkatapos ng gabing iyon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na hayaang maulit ang nangyari. Akala ko nga, pagkatapos nun, iiwasan na din niya ako. Pero mali ako. Dahil mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Pag meron si Madam Farah, normal lang akong kasambay doon. Hindi kami nagpapansinan ni Sir Ali na para bang alam namin ang ginagawa namin. Pag wala si Madam, doon lumalapit si Sir sa akin. Akala ko, kaya kong pigilan ang sarili ko. Akala ko, hindi ko na hayaang may mangyari sa amin. Pero mali ako. Tuwing nagkakalapit kami, parang may kuryenteng dumadaloy sa akin. Isang araw, nagulat na lang ako na may inabot siyang sobre sa akin. Pagtingin ko, pera ang laman. Sir, what about this money? It's yours. Sir, this is too much. No, that's for you. You are always taking care of me. Take that for your family. Okay? Hindi na ako nakatanggi dahil alam kong kailangan ko din ng pera. Thank you, sir. Just keep this between us. I will, sir. Good girl. Sa bawat paglipas ng mga araw, nasanay na ako sa setup namin. Minsan pa nga, ako na mismo ang naiinip pag matagal na nasa bahay si Madam Farah. Oo, tama kayo. Nagugustuhan ko na si Sir Ali. Yung sahod ko sa pagiging katulong, mas malaki pa yung bonus na binibigay sa akin ni Sir. Kaya naman, unti-unti, nakakapagpundar na ako sa Pilipinas. Nagulat si nanay dahil bakit daw malaki na yung perang pinapadala ko. Sabi ko na lang, may racket ako. Bukod sa pagiging kasambahay. Anak, ayos ka lang ba dyan? Opo, Nay. Maayos naman po ako dito. Hindi naman po ako pinapahirapan ng mga amo ko. Mababait nga po sila. Mabuti naman kung ganun, anak. Nay, si Mika at Jared pala. Kamusta dyan? Ayun, okay naman sila, anak. Tuwang-tuwa sila sa mga regalong pinadala mo. Masaya din akong masaya sila, Nay. O siya, anak. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Kayo din po dyan. Mag-ingat po kayo parati. Tawagan niyo lang ako kung may problema. Salamat, anak. Sige, Nay. Ibababa ko na po. Sige, anak. Pagbaba ko ng tawag, nagulat ako nang bigla akong niyakap sa likod ni Sir Ali. Is that your family? Yes, sir. How are they? They are good, sir. Thank you for all your help. It's all for you, dear. Sa pagkakataon na yun, ako na ang humalik kay sir. Ginawa ko yun dahil gusto ko siyang pasalamatan sa lahat ng tulong niya sa akin. Napakiti naman siya sa ginawa ko. Pakiramdam ko, may mas malalim na kaming koneksyon sa isa't isa. Minsan, kahit walang nangyayari, basta magkasama kami o nag-uusap lang, masaya na ako. May mga gabing binabagabag na ako ng konsensya ko. Pero hindi ko magawang makinig dahil alam ko, kailangan ko pa si Sir Ali. Lagi kong sinasabi na, last na to. Tatapusin ko na. Pero ang ending, hindi ko magawa. Hindi ko kaya.
Kaya naman, nagtagal pa ang lihim namin ni Sir. Lumipas ang halos 1 taon na ganito ang sitwasyon namin. Maingat, tahimik, walang nakakaalam, kundi kaming dalawa lang. Si Madam Farah, abala pa din. Mabait pa rin sa akin. Minsan, may pasalubong pa ako kapag galing siya sa biyahe. At doon ako mas kinakain ng konsensya. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga pangarap ko, ang mga plano ko, mas pinipili kong itulak sa gilid ang konsensya ko. Hanggang sa isang gabi, habang magkatabi kami, nagsalita siya. I think I will miss you when you go back to the Philippines. Doon ko unang narinig sa boses niya ang lungkot na hindi lang pansamantala. At doon ko rin naramdaman ang takot dahil alam kong malapit na matapos ang kontrata ko. At imbis na matuwa, may parte sa akin na ayaw pa. Hindi na lang dahil sa pera, kundi dahil sa kanya. Habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata ko, mas lalo akong hindi mapakali. Dapat masaya ako. Ilang taon ko ring inasam ang araw na makakauwi ako nang may sapat na ipon, may panimulang puhunan, at hindi na kailangang mangutang ulit. Pero sa halip na gaan ang pakiramdam ko, lalo itong bumibigat. Dahil sa pagitan ng pag-uwi at pananatili, may isang bagay na hindi ko kayang bitawan. Si Sir Ali. Hindi ko alam kung kailan eksaktong pumasok sa puso ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Siguro sa mga gabing nagkukwento siya tungkol sa mga pangarap niyang hindi niya nagawa, o sa mga sandaling tahimik lang kaming magkatabi. Walang hinihingi sa isa't isa, kundi ang presensya. Kaya naman, bago ako tuluyang umuwi ng Pilipinas, gusto kong magkaroon ng alaala mula kay Sir Ali. Alam kong mali. Alam kong komplikado. Alam kong may asawa siya. At handa ako sa pwedeng mangyari sa akin. Sa isip ko, sapat na ang inipon ko para magsimula ulit pag uwi ko ng Pilipinas. Gusto kong magkaroon ng anak sa kanya. Oo, yun ang alaalang gusto kong baunin pagbalik ko ng Pilipinas. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ako humingi ng pahintulot. Hanggang ngayon, aminado akong iyon ang pinakamadilim na bahagi ng kwento ko. Dahil habang siya, iniisip na pareho lang kaming nadadala ng emosyon. Ako, may tahimik ng balak na mas malalim ang magiging epekto tuwing magkasama kami. Mas ramdam ko ang bigat ng sikreto ko. Mas naging malambing siya habang papalapit ang pag-uwi ko. Dumating ang huling buwan ko sa Saudi. Nagsimula na akong mag-impake ng mga gamit. Sa panlabas, mukhang handa na akong umuwi. Pero sa loob ko, may hinihintay akong senyales. Bawat araw, nagdarasal ako. Hindi ko alam kung humihingi ba ako ng tawad o ng kumpirmasyon. Hindi ko alam noon kung nagtagumpay ba ako o hindi. Umalis ako ng Saudi, dala ang ipon, mga alaala, at isang lihim na ako lang ang nakakaalam. Akala ko, doon na matatapos ang kwento namin. Hindi ko alam na paglapag ko pala sa Pilipinas, doon pala magsisimula ang tunay na bigat ng desisyon ko. Paglapag ko sa Maynila, pakiramdam ko, ibang tao na ako. Pag-uwi ko sa probinsya, sinalubong ako ng pamilya ko. Sinalubong ako ng 2 kong anak na mas matangkad na kaysa sa alaala ko. Umiyak ako habang yakap sila. Doon ko sinabi sa sarili ko,
Ito ang dahilan ng lahat. Sila. Nakapagpundar ako ng maliit na bahay at nagkaroon ng negosyong sari-sari store. Unti-unti, nagiging maayos ang buhay namin. Hindi marangya, pero hindi na kami nangangamba kung may makakain kami kinabukasan. Akala ko, doon na matatapos ang kwento ng Saudi. Hanggang sa napansin kong ilang linggo na akong hindi dinadatnan. Noong una, akala ko delayed lang. Pagod sa biyahe, pagbabago ng klima, at puyat. Pero habang tumatagal, may kutob na akong hindi ko masabi ng malakas. Kaya naman, nagpasya na akong bumili ng pregnancy test. At nang lumabas ang resulta, hindi na ako nagtaka. Positive. Ito naman yung gusto ko. Ito naman talaga yung plano ko. Pero nung oras na yon, hindi ko alam kung totoong masaya ba ako. Dahil alam ko na isang bata na naman ang walang ama. Pero ipinangako ko na pupunuin ko ang pagmamahal ng isang ama at ina sa kanya. Katulad ng pagmamahal ko sa dalawa kong anak. Hindi ko sinabi kahit kanino kung sino ang ama. Sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, iisa lang ang kwento ko. May nakilala ako sa abroad. Hindi nag-work. Uuwi raw. Pero hindi na nagparamdam. May mga naniwala. Mas marami ang hindi. May mga bulong sa likod ko. May mga tanong na patalikod. May mga kamag-anak na pinangaralan ako tungkol sa kahihiyan. Pero sa tuwing hahawakan ko ang tiyan ko, habang lumalaki ito, hindi ko maramdaman ang pagsisisi. Takot, oo. Pagod, oo. Pero pagsisisi, wala. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, may isang bagay akong pinili para sa sarili ko. Hindi lang para sa ibang tao. Maraming gabi akong nakatitig sa cellphone ko. Nandoon pa rin ang lumang number ni Ali. Pwede akong mag-message. Pwede kong sabihin ang totoo. Pero hindi ko ginawa. Dahil ayoko nang mas lumalim pa ang kasalanan ko. Alam kong may pamilya siya. Alam kong sa bansa nila, hindi ganun kadali ang ganitong balita. At higit sa lahat, ayoko nang lumala pa ang gulo. Kaya pinili kong manahimik. Pinutol ko ang komunikasyon. Pinalitan ko ang number ko. Hinayaan kong manatili na lang siyang alaala sa isang bansang iniwan ko na. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko. May mga araw na sabay akong nagtitinda sa tindahan at sumusuka sa likod. May mga gabing masakit ang likod ko. Pero kailangan ko pa rin magbantay ng tindahan. Nagpakatatag ako dahil ginusto ko ito. Nang ipanganak ko ang baby, isang lalaki, pinangalanan ko siyang Noor. Ibig sabihin ay liwanag. Dahil kahit papaano, nagsimula ang kwento niya. Dumating siya sa buhay ko na parang ilaw sa madilim na parte ng pagkatao ko. Oo, marami pa ring usap-usapan. Oo, may mga tumalikod. May mga taong nagsasabing mali ako. Pero sa tuwing nagigising ako sa madaling araw, nakatabi ang 3 kong anak. Nararamdaman ko ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Hindi perpekto ang buhay ko. Pero sa wakas, ako na ang may hawak ng direksyon nito. At kahit maraming lihim ang hindi ko kailanmang aaminin sa iba, tinanggap ko na ang buong kwento ko, kasama ang mali, ang sakit, at ang pagmamahal sa maling lugar, naging dahilan naman para bumangon ako. Maraming taon ang lumipas
Pero sariwa pa rin sa akin ang amoy ng disyerto, ang katahimikan ng malaking bahay sa Riyadh, at ang mga matang minsang tumingin sa akin na parang mahalaga ako. 4 na taon na ang anak namin ngayon. Kamukhang kamukha niya si Ali. Maputi, matangos ang ilong, at ang mga mata niya nakuha niya din kay Ali. Lumaki siya na hindi nagtatanong kung nasaan ang tatay niya. Pero balang araw, kapag handa na siya, saka ko lang sasabihin ang totoo. Hindi para sirain ng kahit sino, kundi para maintindihan niyang isinilang siya. Hindi dahil sa pagkakamali, kundi sa isang desisyong pinanindigan siya. Hindi nawala ang chismis. Sa probinsya, parang hangin lang yan. Laging may dumadaan. May mga nagsasabing Makati ako. May nagsabing pera ang habol ko. May nagsabing malas ang buhay ko dahil nagkasala ako. Dati, nasasaktan ako. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin na hindi nila alam ang gutom, ang takot, ang pakiramdam na wala kang ibang masandalan kundi ang sarili mo. Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi lahat ng kwento kailangang ipagtanggol. Dahil ang mga taong totoong kasama ko sa hirap ay ang mga anak ko. Sila ang nakakaalam kung sino ako. May mga nagtangkang manligaw din naman sa akin pag uwi ko. Tricycle driver, seaman na nagbabakasyon, binatang anak ng kapitbahay. Ngumingiti ako minsan. Nakikipagkwentuhan. Pero hanggang doon na lang. Hindi dahil takot ako magmahal ulit, kundi dahil kontento na ako sa buhay na meron ako. Pagod na akong umasa sa iba para makumpleto ako. Ngayon, sapat na ang umaga. Nagigising ako may 3 batang tatawag sa akin ng nanay. Minsan, tuwing gabi, pagtulog na ang lahat, naiisip ko pa rin si Ali. Hindi na may kirot, hindi na may pagnanasa, kundi parang lumang pahina ng buhay ko na minsang mahalaga, pero hindi na pwedeng balikan. Hindi niya alam na may anak siya sa Pilipinas, at pinili kong dalhin ang katotohanan iyon ng mag-isa. Hindi para parusahan siya. Hindi rin para protektahan ang sarili ko. Kundi dahil may mga desisyon na kapag ginawa mo, responsibilidad mo ng buhati hanggang dulo. Kung babalikan ko ang nakaraan, marami akong gustong itama. Pero kung tatanggalin ko ang mga pagkakamali ko, baka mawala rin ang 3 pinakamagandang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Hindi ako huwaran. Hindi ako biktima. Isa lang akong ina na minsang nadapa, pero piniling tumayo at panindigan ng bunga ng mga desisyon niya. At kung may isang bagay man akong natutunan sa lahat ng iyon, eto yun. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalinis ang nakaraan mo, kundi sa kung gaano kakatatag panindigan ang kinabukasan na pinili mo. Ito ang kasalanang hindi ko itinago sa sarili ko. At ito rin ang buhay na, sa kabila ng lahat, pinili kong mahalin. Naway may natutunan kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Nerissa.